blessings. Okay, in our liturgical calendar, mga kapatid, we are actually ending the liturgical calendar. At ito po ay sa pamamagitan ng kapistahan ng Christ the King for us Catholics all over the world. And the next Sunday, next week, is already Advent season, na kung saan po ang ginugunita natin ang the coming of our Lord Jesus Christ. Actually, hindi po first coming, kasi yung first coming tapos na. Now we are celebrating the second coming. Sigaw nyo, second coming. Second coming. Ayan. So sa gospel natin ngayong gabi, mga kapatid, narinig po natin na tinanong ni Pilato, "Are you a king? Ikaw ba'y hari?" At ang sagot po ni Jesus, "Ang bibig mo na ang nagsasabi na ako nga ay hari." Sabihin mo sa katabi mo, "You said it." Say it again. Okay. So pag sinabi mong "you said it," ito po ay dalawang exclamation point. Dahil mapuwersa po ang salitang "you said it." Hindi naman sinagot ni Jesus, "Oo nga, ako nga ay hari." But Jesus said, "Ikaw na ang nagsasabi." Isigaw nyo, "Ikaw na ang nagsasabi." Ikaw na ang nagsasabi. Ayan. So, ang kingship ni Jesus ay kakaiba, mga kapatid, dahil hindi po ito sa lakas ng sandata. Hindi rin po ito lakas ng army o ng battalions. Jesus said, if this world is my kingdom, itong ina-arrest na ninyo ako, I could have called legions of angels to stop you from doing what you're doing. But Jesus humbly submitted to the will of God. Kaya kung makikita po ninyo madalas doon po sa ulunan ng ating Panginoon, ay sa crucifixion makikita mo yung INRI, no? Meaning Jesus Nazarenos Rex Judaeorum. Jesus of Nazareth, King of the Jews. So Nazareno, Jesus of Nazareth, King of the Jews. So siya ay hari. Bagamat ito po ay parang insulto o palibak na sinasabi nila, kung totoo ka talagang hari, iligtas mo ang iyong sarili. Sabi ng isang magnanakaw, at kami na rin isama mo sa kaligtasan. At tinutuya ng mga Roman centurion. So he says that he is a king. Bakit hindi niya mailigtas ang kanyang sarili? Subalit, mga kapatid, alam natin na ang pagiging hari ni Jesus is not dominating or lording it over. Malinaw na sinabi niya, kung gusto mong ikaw ang maging dakila, maging hari, maging leader, ikaw ang tagapaghugas ng paa ng inyong mga nasasakupan. Purihin natin ang ating Diyos na po. If you want to be the greatest, you must be the servant of all. You must be the slave. Sabihin mo sa katabi mo, gusto mo ba talaga maging dakila? Yan. Okay. Kung gusto mo maging dakila, ikaw ay magiging alipin. Ikaw ay magiging servant. Yan ang formula ni Jesus. You have to be the slave of all, the servant of all. Kaya as Jesus said, I did not come to be served, but to serve. So, makikita ninyo mga kapatid, sa buong kasaysayan ng mundo, napakalayo ng standard ng kingship ni Jesus. Kumbaga, sa makataong paraan.
Dahil sa tao, pag ikaw ay leader, ikaw ay presidente, ikaw ay prime minister, ay halos lahat ay lumuhod sa harap mo. Yan ang kinaugalian ng makamundong leadership qualities na tinatawag. Pero si Jesus kakaiba, mga kapatid. Oo, siya ay hari. Sabi nga niya, ikaw na ang nagsabi na ako'y hari. Subalit ang aking pagiging hari ay hindi katumbas ng pamantayan ng ginagawa ng mundo. So the first time Jesus came on this planet Earth, siya po ay nakasakay doon po sa asno, riding a donkey. Okay? Pero ang pangalawang pagbabalik ni Jesus, second coming, hindi na po sa donkey nakasakay si Jesus. Sabi ng Bible, Jesus will be riding a white horse coming from heaven. At siya po ay sasamahan ng mga anghel sa kalangitan at yung mga naging tapat sa kanya, sasalubungin natin siya sa alapaap. Sino nakahanda? Nako, kapatid, matindi yun. Yung mga umuusok, yung mga talagang nakatutok sa kaharian ng Diyos, yun ang kasama. Will be lifted up. Sabi ng Bible, 1 Thessalonians chapter 4, verse 16, 17. Ayan, ito po, mga kapatid. Praise God. Lakasan nyo. 1, 2, 3, lakas. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na, nananalig kay Kristo. Tuloy, 17. Pagkatapos, lakasan nyo, pagkatapos, tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman. Wow! Isigaw nyo, magpakailanman. Magpakailanman. Lakasan nyo, Magpakailanman. sipin mo ito ang nakasulat. Ito po ay pwedeng mangyari anytime. Right now, habang ako po yung nagsasalita, pwedeng mangyari. Kaya tinanong si Jesus, kailan ba, Lord, ang pagdating ng araw ng Panginoon? And Jesus answered, I do not know. Not even the angels in heaven. Only my Father in heaven knows the exact day and hour. So napakahalaga, mga kapatid, na alamin natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Dahil baka naman makarinig tayo na, malapit na magunaw ang mundo. Nag-predict nga noong kailan ba yun? September yata yun. September, October. May date pa, 27. Tapos na, katapusan ng mundo. Tingnan mo yung mga bulaang mga propeta na yun. Kung ikaw ay hindi nagbabasa ng scriptures, kakabahan ka. Magugulat ka. At pwedeng, kung ano narinig mo, kala mo totoo. Salamat sa Diyos. Meron tayong salita ng Diyos na pwedeng panghawakan. Isigaw nyo, salita ng Diyos. Ayan, okay. Paano natin mapapatunayan? Galatians chapter 1, verses 8 and 9. Ito mga kapatid, tutukan natin mabuti. Kasi kailangan alerto tayo, hindi yung hihilain ka sa kanan o kaliwa at sasama ka naman. Dahil hindi mo alam Di ba? Madaanan lang tayo sa bahay. Kung ano na bla 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 ng sino-sino mga relihiyon. Nakikinig ka naman. Kaya ang mga vulnerable daw, sabi, mga Katoliko. Dahil noon, hindi nagbabasa. Pero ngayon ang mga Katoliko, iba na. Nagbabasa na ng salita ng Diyos. Okay? Okay. Sige, lakasan ninyo mga kapatid. 1, 2, 3. Lakas. Maging kami o isang anghel mangmula sa langit ang mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balitang ipinangaral namin
pakasumpain siya. O, kita mo na yung babala niya, pakasumpain. Sinabi namin, lakasan nyo, sinabi namin at inuulit ko, kung may mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balitang tinanggap ninyo, pakasumpain siya. O gusto mo na ikaw ay malaya? Yan ang kinanta natin. I'm free. I'm free. Oh, you want to be free. Malaya. So, kailangan basahin mo ang kanyang salita. Buo. Ha? Kung ano nakasulat, kung ano sinabi ng Diyos, yun ang tutukan mo. Aba, ayos ka. Hindi ka kakabahan. Bakit? Alam mo ang sinasabi ng Panginoon. Ito, biro mo yan. Englishin mo nga, Brad. Ito, Galatians chapter 1, 8 and 9. Para may iba naman ang dating o ang ating praise God. Alright, 1, 2, 3. But even if we or an angel from heaven preach any other gospel to you than what we have preached to you, let him be accursed. Pakasumpain daw. Right? Verse 9. As we have said before, lakasan nyo, as we have said before, so now I say again, if anyone preaches any other gospel to you than what you have received, let him be accursed. Oh. Pakasumpain daw. Yung iba nga sa Book of Revelation, pag meron man ng dagdag o nagbawas, tatanggalin siya sa aklat ng buhay. Matindi yun. Aalisin. Parusa. Sa aklat ng buhay. Nung tinanggap mo si Lord bilang Panginoon na tagapagligtas, nakasulat na ang pangalan mo sa aklat ng buhay. At yun ang iyong pinanghahawakan. Natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Biro mo yan, magdagdag, magbawas ka, tatanggalin pala sa aklat ng buhay. They will be taken away from the book of life. So wow, this is really powerful mga kapatid. Kaya nga, salamat sa Diyos na tayo ay meron po tayong time makapakinig. Faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Kaya po, meron tayong tenga, meron tayong puso, meron tayong isip, meron tayong espiritu upang tayo ay ready, handang-handang tumanggap ng ano? Ng magandang balita na galing sa Diyos na buhay at nakapangyarihan. So, yan ang sabi po ng ating Panginoon. If you want to be the greatest, if you want to be the king, if you want to be the leader, you must be the servant of all. Totoo yun. In fact, sabi niya, you must be the slave of all. Never think that you are better than others. Huwag mong isipin na ikaw ay mas magaling kaysa sa iba. Walang ibang magaling kung hindi si Lord. Hindi, ang ganda, no? So, ano ang mangyayari? Lahat tayo nakatingin sa Kanya. Walang turo-turo. O, ikaw kasi ang salarin eh. Turuan. Kaya ang mundo gusto laging awayan. Blaming one another. Accusing one another. That's the job of the enemy, actually. Because ang trabaho po ng Diablo is to condemn. To blame you. Pero ano ang sabi ng Panginoong Diyos? Chapter 8, verse 1 of the letter of Paul to the Romans. Kita ninyo, ang ganda nito, mga kapatid. Chapter 8, verse 1. Letter of Paul to the Romans. 1, 2, 3, lakas. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit.
pamumuhay ayon sa Espiritu, kaya nga hindi na hahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Kaya you're free. You're free to dance. Amen? You are free to fly. Hindi ka nakasimangot dahil malaya ka eh. Hindi ka nag-worry dahil ikaw ay panatag. Bakit? May nagmamahal sa'yo. Sobra-sobra. Grabe. O sapagkat may nagmamahal sa'yo, hindi ka kinakabahan, hindi ka natatakot. There is no fear in love. For perfect love casts out all fear. Wala raw takot sa sakdal na pag-ibig, sapagkat ang pag-ibig ay nagpapalayas ng lahat ng takot. Sapagkat ang may takot ay may kasamang kaparusahan. At ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa totoong pag-ibig. Oh, kita mo, ang ganda. Alright, 1, 2, 3, everybody read aloud please. There is no fear in love, but perfect love casts out all fear, because fear involves torment. But he who fears has not been made perfect in love. Okay, Tagalog. Walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig, sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi paganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Oh, hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, panatag ka. Sabihin mo sa katabi mo, panatag ka. Lakasan nyo. Oh. Kaya maraming mga may sakit dahil takot o kaya, ano kaya ang bukas? Ano kaya ang mangyayari sa negosyo ko? Ano kaya? You are in the hands of the Lord. The Lord loves you supremely. Don't worry. Be happy. You are in good hands. Amen! O napakahalaga nito. Kaya kailangan basahin natin ng mabuti, mga kapatid. Tutukan ang kanyang salita para lagi kang panatag. Hindi ka nag-worry. Worries, anxieties, tako. Yan ang sanhi ng mga karamdaman. O kaya masarap sumayaw-sayaw, lumundag. Ha? Kahit na kung minsan, daliri na lang kumikilos. Okay lang. Oo. Yung tuhod, hindi maisipa. Kumbaga. Okay lang. At least gumagalaw-galaw ka. Kaysa naman nakatayo kang parang tuod. Ang labas niyan, stagnant water. Ano ang stagnant? Marumi. Samantalang pag kumikilos-kilos ka, sumasayaw-sayaw, nagtatrabaho ang puso mo. Maganda circulation ng iyong blood. Amen? O yung blood na nasa baba, aakyat, nasa mukha mo na. O di gumanda kutis mo. Amen? Oo, masaya ka. Nagagala ka. At pag ikaw ay nagagala, sayaw ng sayaw, nagpupuri sa Diyos, nako, malusog ang iyong pangangatawan. Simple lang ang buhay, mga kapatid. Simple lang. A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dries the bones. Oh, kita mo na. Ang isang taong masayahin, wow, mabisa na gamot sa iyong katawan. So sabi ng nutritionist, eat your food as medicine. Oh, Sir Carmen, di ba? Oh. Sabi mo sa katabi mo, kaliwa kanan, eat your food as medicine. Oh. So kumain ka raw, kainin mo ang iyong pagkain bilang isang gamot. Pwede ba, Father Archie? Opo. Because you have been given the power to make a choice. Halimbawa, kakain ka, dinding-ding. Meron ampalaya. Sa Bicol, kung kakain ka ng ampalaya, laging may gata. May anghang pa. Okay. Anghang. Lada, noy, lada. Sili. If you eat too much sili, you're gonna be silly. No, I'm just joking. No, but you know what? Sili
ang mga sili, lalo yung labuyo, recommended ng doktor para gamot sa puso. Kaya pala nagulat ako, may isang Mexicano, American-Mexican, yung aming Minister General. I saw him some years ago, pumunta dito sa Pilipinas. Biro mo ba naman, hawak-hawak sa kamay, labuyo, ginaganon? Sa akin, isa lang, tama na ako magparasiwik. O lumundag, o sumayaw, o lumipad. Isa lang. Yun, abanganay, manoy, sunog ang bunganga mo niyan. Kumbaga. But he could do it straight. Oh, sabi ko, Father, why are you doing that? That's the recommendation of the doctor. It's very good for your health. Pero yung kaya mo lang, siyempre. Oo. Kagaya ng, kagaya ng, ano nga ba ito? Bawang. Matindi ang amoy. Kahit nga ipis, lumalayas eh. Kahit mga aswang, lumalayas daw sa... Palagpagan natin sila, mga aswang. Mga aswang sa kapis. Mga aswang sa lunsol. Ha? Lumalayas daw dahil sa bawang. Oo. Kung yung mga aswang lumalayas, yung cancer mo pa, hindi lumayas sa katawan mo dahil kumakain ka ng bawang? Come on! Amen! So yan ay ginawa ng Panginoon. Meron nga mga plants ngayon, pangontra naman sa mga ahas. Kala mo ba ang ahas, lahat papatol sa lahat ng plants? Hindi. May mga plants na lumalayas yan. So, kainin mo kapatid, yung makabubuti sa katawan mo. Nakakainis nga lang. Yung malunggay, huwag mong lulutuin na napakalutong-luto. Tanggal ang enzymes. Ba't ba tayo napunta dito sa kainan? Masarap kasi kumain eh. Kakain ka na rin lang, di pagbutihin mo na. Oh. Kaya nilalang ng Diyos lahat yan. Tingnan mo yung serpentina. Oh, simple lang. Ilagay mo lang sa mainit na tubig. Inumin mo na. Paitski. Grabe. Whew! Ang daming mahogany sa Prayer Mountain. Ang pait din. Kapareho ng yung baging. Lahat pa yan nilalang ng Diyos. Ang dami nating tutuklasin pa mga kapatid. Sa larangan ng botany, sa larangan ng plants, na talagang nandyan na. Ibinigay na ng Diyos. Tutuklasin mo na lang para malusog ka, malakas ka. Walang sinabi yung mga insulin. Papaluho ko niyan, insulin, ang mahal-mahal pa. May effect pa sa kidney mo. Kikinig kayo? That's why ang sabi ng writer, every problem is always a wisdom problem. Huwag ninyong kalilimutan yan, mga kapatid. Sigaw nyo, every problem is always a wisdom problem. Problem with your health, it is wisdom. Wisdom problem. Noon, kalakasan mo, banat ka kung magtrabaho. Wow! Ang labanat! Parang kalabaw. Oo! Todo, lahat ng pera, nakuha mo. O ngayon, hindi natutulog. Nagkasakit. Subukan natin. Sana yung pera mo, minsan kulang pang pa-doktor. Uubusin mo na yun. Dahil noon, hindi mo na-appreciate ang healthy ka pala. Ngayon na wala yung health, igugugol mo na ngayon lahat ng pera para ma-regain mo ulit. Habang malusog ka, malakas ka, enjoyin mo na. Amen! Oo. Kasi gusto ni Lord, ikaw ay malusog, malakas, pinagpala, masaya, nakakaikot, kakalundag. And that's why, at the age of 85, Joshua was very strong. Oh, yun ang usapan namin kanina. Si
Professor Amid, 85 years old. Tumakas si Moses at the age of 40. Another 40 years sa ilang 80. Doon pala nag-umpisa yung totoong assignment niya, 80. Another 40 years, di 120. Sabi ng Bible, and his natural